Sa isang village sa liblib na lugar sa Nigeria, nabalot ng takot ang mga lokal na residente, nang unti-unting nawawala ang kanilang mga alagang baka, at ang suspetsa nila ay isang napakalaking ahas, na may kakayahang kumain ng buong hayop, kaya nagpasya silang hanapin ito. At nang mahanap nila ang isang napakalaking ahas, na inakusahan na kumakain ng baka at ibang alagang mga hayop, nakita nila ang napakalaking tiyan nito at agad nila itong pinatay, at biniyak ang tiyan nito. Laking gulat nila, sa kanilang natuklasan sa loob ng tiyan ng dambuhalang ahas, siya nga kaya ang umubos sa kanilang mga alaga. Totoo kaya ang kanilang hinala, na ang malaking ahas ang salarin? Ano ang kwento sa likod ng pangyayaring ito? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang pangyayari ay naganap sa isang village sa liblib na lugar sa Nigeria, na kung saan sinasabi ng lokal na pahayagan, na ang malaking ahas ay napatay nila, matapos maibalita na karamihan sa mga alagang hayop ng mga villagers ay unti-unting nawawala at basta na lang paunti-unting nauubos. Nabulabog at natakot sila, dahil wala naman silang suspetsa kung may magnanakaw sa kanilang lugar. Dahil iisang tribo lang ang mga ito, at magkakakilala pa, araw-araw ay napapaisip sila dahil paunti na ng paunti ang kanilang mga alaga, kaya isa ang kanilang suspetsa. Ang suspetsa ng mga residente, ay nilalamon ito paunti-unti ng malaking ahas ang kanilang mga alagang hayop. Kaya napagpasyahan nila na hanapin ang malaking ahas na kumakain sa kanilang mga alaga. Ginalugad nila ang paligid ng kanilang village, baka nagtatago nga doon ang malaking ahas, hanggang sa matagpuan nila ang isang napakalaking ahas sa isang masukal na damuhan, at halos hindi na makagalaw, dahil sa laki ng tiyan nito, at lalong lumakas ang kanilang hinala, na siya nga ang kumain sa kanilang mga alagang hayop dahil sa laki ng tiyan nito. Kaya hindi na sila nagsayang pa ng oras, at agad nila itong pinatay, at dinala ito sa kanilang lugar para patunayan na ito nga ang kumakain sa mga alaga nila. Gayunpaman, gaya ng mga ipinakalat na mga larawan at pahayagan, ang malaking ahas ay hindi dahil sa sobra sa timbang, o bilang resulta ng huling pagkain nito, pero sa halip, ito ay buntis pala. Matapos nilang madala ang malaking ahas sa kanilang lugar, at nang biyakin na nila ang malaking tiyan nito, ay laking gulat nila sa kanilang nakita, ang inaakala nilang hayop na malaki ang tiyan ay daan-daang itlog pala ang kanilang nadiskubre at nakuha sa loob ng tiyan nito. Pero ang mga villagers ay may ibang naisip, nakita nila ito bilang isang natatanging delicacy o isang bagong putahe. Kahit na hindi pa malinaw sa kanila kung anong uri ng ahas ito, maraming ahas ang maaaring mangitlog ng hanggang 100 ng sabay-sabay. Samantala, ang mga online comments, ay tila may kaunting simpatsya sa dambuhalang ahas, hati ang kanilang reaksyon, pero karamihan dito ay mas pabor sila sa nangyari, at mas maganda pa di umano, para hindi na kumalat o dumami pa sa paligid ang 100 mga bagong panganak na mga ahas. Ang ahas ay tila isang anaconda, batay sa laki nito, at lumalabas na halos isang talampakan ang lapad, at ilang metro ang haba. Gayunpaman, dahil ang mga anaconda ay matatagpuan lamang sa South America, ang ahas sa larawan, ay malamang na isang African rock python. Ang mga lalaking African rock python ay karaniwang mas maikli kaysa sa mga babae, na maaaring umabot at lumampas sa 4.8 metro lang ang haba. May mga ulat na ang African rock python, ang pinakamalaking ahas sa kontinente ng Africa, at sinasabing isa ito sa pinakamalaking ahas sa mundo, na umaabot sa haba na hanggang 6 na metro o higit pa. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin. At huwag pong kalimotang mag-like at mag-subscribe sa aking munting channel dahil malaking tulong na po ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat po, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.